Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakainin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ay mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kaniya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karning baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya, ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasiya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 70 taon, ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan. Ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y
kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa Kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali. Hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoon Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoon Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoon Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinukupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoon Diyos. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon ay may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zakeo, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan.
Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako man ay minadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito. Lipin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa lahat po ng nabasa kong kwento sa Biblia, kahit po nung ako'y nag-aaral pa lamang, nung ako'y bata pa, ay ito pong kwento ni Sakeo ang aking paborito. At ito po'y laging ulit-ulit kong binabasa at pinag-aaralan. Hindi dahil sa pareho kaming pandak ni Sakeo. Sapagkat ang sabi ko dito ngunit si Sakeo napakapandak. No? Parang ipinagdiinan pa talaga na maliit itong si Sakeo No? Hindi dahil sa kami pareho sa pandak, kundi napakaganda ng kwentong ito. At kapupulutan ng napakagandang aral patungkol sa kaligtasan. Hindi po ba't ilang araw na sunod-sunod na ang aral natin ay tungkol sa kayamanan sa langit. Na mga mayayaman ay pinapaalalahanan ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Ngayon, si Sakeo ay sabi dito'y pinuno ng mga publikano. Pero si Sakeo ay pinuno ng mga tax collectors. Para mas maigi nating maintindihan. Siyang pinuno ng mga tagapangolekta ng buwis. Sa makabagong panahon, BIR. No? At nung palang panahon pa ni Jesus, kahit nung una, pag ikaw ay sa BIR nagtatrabaho, ay talagang masama ang tingin sa iyo. No? Ay, huwag naman magagalit ang mga taga-BIR. Inihalin tulad lang natin sa makabagong panahon. Pero ibig sabihin, tax collectors. At nung unang panahon ng mga tax collectors, ay talagang outcast. No? Talagang itinatakwil na ng marami. Kinamumuhian. Talagang kinaiiyamutan. Itong mga tax collectors. Bakit? Sapagkat sila ay nangingikil. Nangongolekta ng labis. At ang pera ay kanilang ibinubulsa. Yun na nga, di mga korap nga itong mga ito. Kaya, masama ang tingin sa kanila. At kaya si Sakeo ay susunod-sunod kay Jesus. Siyempre, marami ang sumusunod libo ang sumusunod. Yung ganamang ikay pandak, kung kayo makakasiksik, di siyempre hindi. Di gumawa ng paraan si Sakeo. Siguro si Sakeo, dami ng tao, sinusundan si Jesus, pinapakinggan. Siyempre, ang una mong gagawin ay kay titiad-tiad kang gaya. No? Titiad-tiad ka, tinitingnan mo. Ay kahit anong gawin mong tiad, ay hindi makita. Yung ganamang unano, Kaya minsan pag ako may aabutin, tinatawag ko si Father Bande. Father Bande, abutin mo nga rin. Pero bago pa nung abutin, manlalait pa yun Minsan naikwento ko sa kanya na ako'y nahuli diyan ng Highway Patrol Group. Kaya ako'y hinuli diyan sa may Kalaka. Paligo na ako, kaya ako'y pinara ng Highway Patrol Group. Di, ako'y pinatatabi. Ako naman, ikaw mo...
Ako'y iyamot din at ba't ako'y uhulihin ito? Abay, pagligo kong ganyan, di sabi sa akin, tabi! Di ako na may, opo. Sabi ako, ay may lubak doon sa may Kalaka, yung may pagligong ganyan, di may lubak doon. Ewan ko kung napapansin niyo, mga taga San Jose. Ako'y bata pa, yung may lubak na yun eh. Ewan ko kung bakit hanggang ngayon, lubak pa yun eh. No? Napakatagal ng panahong may lubak doon na iiwasan ka. Ewan ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa yun naipayos. Ay di ilagang kong gayan. Eh siguro, akala nung highway patrol group, ako'y pupulas. Eh hindi, yung ganamang huli ka na, ikaw kayo makakatakbo pa doon. Di, ako'y umiwas lang. Aba, pagkagalit sa akin, sabi sa akin, kanina ko pang pinatatabi ah. Sabi ko, may lubak lang ako doon, kaya ako'y din pumarada. Mga ngatwirang ka pa. Sabi sa akin, lisensya. Sabi ko, sir, anong... Di ako nagtataka, ba't ako inula? Eh, nakabukas kasi yung aking bintana at ako'y galing sa district hospital sa may sakit. Galing akong district hospital, ako'y nagsikol doon. Pauwi na. Bay ako'y hinuli. Kung kaiyamot ka. Ay ako'y nabulyawan pa. Ba? Lisensya, sabi sa akin. Lisensya. Di nabot ko nga aking lisensya. Eh siyempre, pag inaabot ko ang aking lisensya, sinasama ko na yung aking ID. Para wala nang usapan agad. Sinasama ko na yung ID ko. Eh, ang laki, ang ganda pa naman ng picture ko doon. Hindi katulad ngayon. Sabi sa akin ni Father Bandilong isang araw, nahanap ako. Sabi sa akin, nasa si Empoy. Kita niyo ang kalokohan. Ha? Ang paring yan. Eh, nalaman na ang tawag ng mga kapatid ko, eh ako daw yung kamukha ni Empoy. Eh di, sabi ni Father Bandilong, nasa si Empoy. Eh, kinukwento ko ngayon sa kanya, tol, ako'y hinuli din yan sa nung HPG. Eh, sabi, tinikitan ka. Sabi ko, hindi. Inabot ko agad yung aking ID. Eh, nung pagtingin sa aking ID, parang tumingin pa ulit eh. Tiningnan ako. Siyempre, magkaiba yung picture ko doon sa ID. Medyo gwapo ako doon. Kaysa sa itsura ko ngayon. Ano? Eh, pagtingin gayan, parang ako'y kinikilala. Eh, di, sinabi ko na, sabi ko, sir, ako si Father Edwin. Ako po ang parish priest dito sa San Jose. Tuloy, abot ng ID. Sabi sa akin, Father, pasensya na po kayo sa abala ha. O, hindi ako tinikitan. Eh, tinatanong ko, ano gahong violation ko, sir? Sabi sa akin, wala ho kayo, sir, seatbelt eh. Sabi sa akin, failure to wear seatbelt. Sabi ko, sir, ako galing laan diyan sa ospital. May tumawag ko sa akin may sakit. Ako si Father Edwin. Ako ho ang parish priest dito sa San Jose. Ay, diniinan ko na. Ewan ko naman, pag ako tinikitan pa niya, babasbasan ko siya. No? Eh di, tuloy, abot ng ID. Sir, Father, pasensya na po kayo. Eh di ako, tumuloy na dito. Pagdating ko dito, sinasabi ko kay Father Bandi na ako'y hinuli. Kadali-dali ka naman sa akin. Ay, hindi ka naman hinuli dahil wala ka seatbelt eh. Hinuli ka dahil yung pulis nagtataka bakit ang sasakyan natakbo ng walang driver. Hindi raw ako makita. No? Eh si Zaccheo, hindi niya makita si Jesus. Bakit? Si Zaccheo ay pandak. Ang tanong, bakit niya gustong makita si Jesus? Siya ba'y curious lamang? O siya ba'y may... Anong kanyang intention at motivasyon? Bakit gusto niyang makita si Jesus? Bakit siya'y sunod ng sunod kay Jesus? No? Hindi kayo pagiging sinusundan, hindi kayo naiiyamot. Yung may buntot ng buntot sa iyo, may malugbit dito yung sunod na sunod. Ang ginawa ni Zaccheo, dahil hindi niya makita si Jesus, umakyat sa puno ng sikomoro para pagdaan ni Jesus, makita niya. Pero hindi si Zaccheo ang nakakita kay Jesus. Si Jesus ang nakakita kay Zaccheo. At nung makita ni Jesus Zaccheo, tinawag pa niya. Siya pa ang tumawag. Abay, nagulat ang lahat. Bakit nagulat ang lahat? Sapagkat si Zaccheo ay makasalanan.
tax collector. At hindi lang yon. Sinabi pa ni Jesus, Sakeo, bumaba ka dyan at tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Nagpresenta na siya ay tutuloy sa bahay ni Sakeo. At pag tumuloy, siyempre, ikaw pupunta doon ng wala kang gagawin, pupunta ka lang, hindi. Ay di, katulad din ng kultura natin, mga Pilipino, pag dumating ang pare, sa gitsit na ang kawali. Di ka? Subukan mong bumisita sa mga bahay-bahay dito sa atin. Yung pare, pag kami pupunta, nako, ay sa gitsit na ang kawali. At hindi ka maaring hindi ipaghahanda. Ay si Jesus, nagpunta doon, nagpresenta, ay di siyempre, magkakaroon ng handaan, ng salo-salo. Ay lalo pang nagalit ang mga tagasunod ni Jesus. Bakit ka makikisalamuha sa isang makasalanan? Sapagkat ang kasalanan para sa kanila, nakakalalim, nakakahawa. Kaya, imposible na ikay makisalamuha sa isang makasalanan dahil magiging makasalanan ka rin. Ay si Jesus, itinuturing na matuwid, guro, magaling, mabuti. Ba't ka makikisama kay Sakeo na makasalanan? Kaya, sa isipan at damdamin ng kanyang mga tagasunod, ng mga alagad, wag kang tumuloy sa bahay niyan. Sapagkat siya'y makasalanan. Pero si Jesus, napakaganda po nito kaya ito'y paborito kong kwento Hindi lang sa bahay ni Sakeo pinatuloy si Jesus. Pinatuloy ni Sakeo si Jesus, hindi sa kanyang bahay, kundi sa kanyang puso. At doon natin dapat patuloyin si Jesus sa puso natin. Di kayo ito rin ang ebanghelyo sa mga house blessing. Yung pag-iimbita na pasinayaan ang bahay ko. Dami ng handaan. Saan yan alam naman ninyo dito sa atin sa bukid. Talagang pagka may blessing, laging may pakain. Dangan na nga lamang. Si Jesus, pinatuloy ni Sakeo, hindi lang sa kanyang bahay, kundi sa kanyang puso. At itong napakagandang kwento. Hindi ba't nagdaang araw, paalala sa atin, mag-ipon ng kayamanan, hindi sa lupa, kundi kayamanan sa langit. At si Sakeo ay napakayaman. Pero anong ginawa ni Sakeo? Ang kalahati, sabi niya, ibibigay sa mga dukha. At yung kalahati, isasauli sa kanyang mga dinaya. Sabi niya, at kung ako man ay minadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Retribution. Isasauli ni Sakeo. Kaya natuwa si Jesus. Dumating ngayon sa sambahiyang ito ang kaligtasan. Lipi ni Abraham ang taong ito. Kaya napakaganda ng kwentong ito Yung pagbabagong puso ay nangangahulugan dapat ng pagbabagong buhay. Kapag si Jesus ay pinatuloy mo sa iyong puso, dapat mababago na ang iyong buhay. Ang mga dating masasamang gawi at ugali ay babaguhin. Ang masama ay papalitan ng kabutihan. Ang kasalanan ay papalitan ng kabanalan. At yun ang tunay na kayamanan. At diyan tayo iniimbitahan ni Jesus. Tatanda natin, si Sakeo gustong makita si Jesus. Si Jesus ang nakakita sa kanya. Pinatuloy ni Sakeo sa kanyang bahay si Jesus sapagkat si Jesus ay nagpresenta. Pero ang ginawa ni Sakeo, pinatuloy si Jesus sa kanyang puso. At nung si Jesus ay nasa puso na niya, hindi na siya natakot na mawala at isuko ang lahat sapagkat nasa puso na niya ang tunay na yaman. Ang yamang makalangit. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating puso, patuloyin natin si Jesus. Sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Sakeo, nakita natin ang tunay na habag, ang pinakamatatag na pinagmumulan ng katarungan.
Nananalangin tayo bilang mga makasalanan. Sa ngalan ng mga makasalanan, ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya, naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakita ng bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na awa, basbasan mo kami. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas sa tulong kapag kami ay nagkasala, at naway panatilihin mo kami sa iyong pagkalinga. Hiniling po namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikamot pinapangasiwa sa sansinukom. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Kayong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, yan mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alahanin po ninyo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng mga martir. Kaisa ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na
humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.